So ito mga paps, meron na naman tayong tanggap no, Devant na naman, pambihira talaga. So yan yung Devant na inobserbahan natin no, 65 inches. Flicker and balance yung problema. So meron siyang problema doon no. Yung kanyang fine lines hindi pa natin nakuha. So babalik na po natin yan. Obserbahan na natin yun. So yan, wala nang flicker at bar lines. So ito naman ngayon, problema, flicker at bar lines yung problema. Parang pareha lang sila ng ganitong Devant ng 65 natin no. So, sa mga UHB series, UHB at UHD series ng Devant, so medyo mahirap complicated na po yung mga repair no. O hindi na po kaya yun sa mga tip method, wala na yung mga tip method sa mga ganitong model. Hindi na kaya sa mga tip method. Wala na yung mga tip method sa mga ganitong model ng Devant. So ngayon ito yung kanyang problema, saksa ko lang. Then papawero natin. Angat. So, tingnan nyo. Ayan o. Bida yun. Devant. Tapos var line sa gitna. Flicker, parang pulled over sa mga dating problema na mga CRT TV pulled over. Ayan o. So yan, flicker po yan o. Flicker tapos bar lines. Meron naman siyang display pero natatabunan ng bar lines and ng kanyang flicker na problema, pabihira. So ito ginawa natin simpre, naghang tayo na sa may left para malaman natin kung may buo ba tayo makitang may side ba na buo na makita natin. So ngayon kung mahang natin yung left na nakakabit yung right, naka-display siya, wala yung flicker pero andun pa rin yung bar lines na sumasabay sa logo ng Devant. So dito kinabit na, ito naman yung nakahang, tapos kinabit naman natin yung left. So walang display pero merong bar lines. So ibig sabihin yan, both side na naman ng ating panel may problema. So medyo complicated talaga, pambihira yung Devant. Pinapahirapan tayo dito tulad ng dati na ginagawa natin step method lang. Yung isang side lang yung may problema, yung kabilang side normal. So madali lang yung mga repair natin dun. So ngayon dito both side na yung nakakaroon ng problema. So sana makuha natin doon sa modification gamit na naman tayo ng dito, mag-modify na naman tayo, pabihira. So ilan ko lang kung kaya pa natin to sa repair. Sige lang, try lang natin modification yung gagawin natin dito. So babalik tayo kapag na-troubleshoot natin kasi medyo mahaba-habang bakbakan to. So ito, continue na po tayo And ito tapos na tayong mag-troubleshoot. And dito ang nangyari, kasi nga kabilaan yung problema niya, di ba? Dito flicker, tapos dito bar lines. Flicker na walang display yung left side natin. So ngayon gumamit po ako ng ito DC repair module Meron siyang BGL supply, meron siyang BGL na adjustable. So ang gusto niyang supply, ginawa natin is nag-modify tayo sa kanyang LC ito yan Yan. Yung maliit na resistor yan yung mga clock natin, high and low. Tapos yung LC natin, yan po yung tinanggal natin. And yung papasok papuntang dito sa may ribbon, papuntang panel, yan po yung nilagyan natin ng magnetic wire. Yan, pinagdudugtong po natin yan, dalawa, pinagsama natin yan. And kinonect natin dito sa may VDDA na may 15 volts. Hindi na tayo kailangan gumamit ito kasi meron namang supply na dito sa may T-con board natin na nag-normal yung display niya. So dito nakasagad yung nakasagad tong supply dito nasa mga 39. So dito kasi sinagad natin kasi ginamit natin dito sa troubleshooting ng 65 inches natin. So nung pagka-test natin nakasagad siya 39. Gano'n pa rin siya, vertical bar lines So i-adjust natin hanggang sa dito sa may supply na 15 volts dito. 15 volts, normal yung kanyang display. So dito na lang tayo kumuha ng 15 volts sa may T-con niya para ma-save pa natin to and magamit natin sa susunod natin yung repair So ito, supply natin na ginamit is pinagsama natin yung LC2 dito. Ayan, pinagsama na po natin yan. Kita nyo ba? Ayan na. Kita nyo. Ayan, pinagsama natin yan. Yung papasok, tinanggal natin yung source, tinanggal natin yung resistor na fusible resistor. Then, kinonect natin dito sa may 15 volts natin na VDD-E. Ayan.
And then, ito na kanyang resulta. Tingnan yung resulta. Ayun. Nawala yung bar lines, wala na yung flicker. Smooth na yung screen natin. Kanya ba? Ayun. Smooth na siya, and dito, binlock pala natin yung kanya mga clock signal papuntang left side. Kasi kung ikakabit natin yan na hindi naka-block, makakaroon siya ng flicker Makakaroon siya ng flicker tapos may kunting bar lines. So ginawa natin, binlock na po natin yung papasok dito, pati na yung LC1, LC2 niya. Clock 1 hanggang 8 and LC1, LC2. Tapos meron po siyang fine lines meron siyang fine lines sa side na to kasi disable natin yung kanyang clock signal dito na side. So ang ginawa natin is tinanggal na po natin yung mga connecting resistor dito. Yan. So pwede na po hindi natin mag-block dito kasi tinanggal po natin yung resistor, pero pinahiyaan pa natin yung tape na yan kasi hindi natin tinanggal yung connecting resistor sa may LC1, LC2 natin ito. So ito, pinadudugtog po natin yung papasok sa may source ko papuntang panel. Ayan. Yan po yung ginamit tayo ng magnetic wire. Yan. Pinadudugtog natin yung 8 clock signal. Tapos kinonect natin sa may ground yung dulo ng ating magnetic wire. So hindi na tayo gumamit ng 1K resistor. Kasi 1K resistor at saka ganitong paraan, same lang yan. Yung pinag-iba, nagda-dropping lang tayo ng 1K resistor, pero yung resulta same naman. Same pa rin, walang pinagkaiba. So matatagalan tayo pagkapag maghanap pa tayo ng 1K resistor, no? So yan na lang, direkta na lang natin sa may ground. So, same lang naman yan. Same procedure lang po yan, no? So tingnan nyo, tandaan nyo dito, pinagdudugtong natin yung clock dito kasi nagkakaroon siya ng fine lines, naka-block. Kahit naka-block, tinanggal pa natin yung mga connecting resistor dito. Then yung LC1, LC2, ayan, LC1, LC2 pinagsama natin. Tapos sinuplayan natin na 15 volts sa may VDDE ng T-con board natin na 15 volts. So ito, titest tayo ng gamitan tayo ng tester para makita nyo na 15 volts yan, para hindi kayo magdududa. Ayan, titest natin dito. Ayan, 15 volts po yan, 15 volts. So yun, hindi natin kailangan ng ito DC-DC converter natin, no? Ayan, masisipa natin, no? Magamit natin sa may susunod na repair natin. Buti na lang at tumino siya sa may 15 volts. So ito na yung resulta niya. Ayun, smooth na yung panel natin. Wala nang bar lines, wala nang flicker, pero merong kunting error sa may bandang taas, oh. Ayan, yung fold over kung tawagin natin sa picture tube, no? So try natin na tanggalin yan, so hindi natin talaga kinaya. So paalam natin sa mayari na hindi na po kaya natin sa repair ng ganyang problema. Maliban na lang kung magpalit tayo ng bagong panel. Yan. So at least nawala na yung kita nyo naman yung result, problema niya. Bar line saka flicker. So natatabunan yung kanyang picture ng bar line saka flicker, no? So ngayon, normal na siya, maliban na lang doon sa may bandang taas na may kunting problema. So yan. Dala yung natin, kinaya. So medyo mahirap talaga kapag mga Devant, no? Complicated talaga yung mga Devant, ang mga bagong modelo ng Devant. So nandito lang yung video natin, mga paps. Maraming salamat sa mga nanonood, no? Mega videos always, this is your service Ryan Tech. See you in our next video. Bye-bye.